What's up mga idol? So, welcome sa first video natin ng tutorial. So, dito, magsiset up tayo ng virtual environment and also SQLite connection. Now, pwede tayo mag-start. Open lang tayo terminal. And mag-create tayo ng folder sa loob ng desktop. So, mkdir API CRUD. So, basically, yung gagamitin nating operation is yung CRUD operation, which is makakapag-create tayo ng data, read ng data, update ng data, and also delete. Nakapasok lang tayo dito sa ginawa natin directory. Tapos, open natin sa VS Code. Now, mag-open na yung VS Code. And then, open tayo ng terminal. So, ayan, meron tayo dito naka-open na terminal. So, guys, dapat meron tayong VS Code or text editor na kayang makapag-open ng terminal. Dito sa example natin, no, VS Code yung ginamit ng text editor. Now, sabi ko nga, may different parts yung tutorial natin dito. So, una, kailangan natin mag-set up ng virtual environment. Paano tayo mag-set up ng virtual environment? So, using terminal and command line. Now, dito, i-type lang natin Python or kung ano yung version na gamit ng Python nyo. Pwedeng Python 3, pwedeng Python lang. Sa akin, ang version na gamit ko is Python 3. Kaya Python 3 gagamitin ko. -m and then gagamit tayo ng command na venv or virtual environment. And then sa last natin is kailangan specify kung anong pangalan ng virtual environment natin. So para generic, venv lang yun din lalagay ko and press enter. Ayan, nakapag-create na tayo ng virtual environment. Kung mapapansin nyo, sa kaliwa, sa may explorer natin, nakapag-create ng folder or directory ng pangalan ay venv, which is yun yung ginawa natin kanina. Now, kailangan lang natin yan i-activate. So, i-type nyo lang source venv/bin/activate. And kung mapapansin nyo, yung terminal natin, nagbago na siya, no? Kanina, mac-add file key, ngayon ay naging virtual environment, which is successful na na-activate natin yung virtual environment natin. Now, proceed na tayo sa pangalawang part, yung setup natin. So, magkikreate na tayo ngayon ng connection. So, itong connection na to, siya yung mamamagitan sa ating database and sa backend. Now, mag-create lang tayo dito ng file. Pangalan natin siyang connection.python or .py. Press enter and close lang muna natin yung terminal. And ayan, mag-open ng file. Dito, since gagamit tayo ng SQLite, kailangan natin i-import yung library na yan. So, import SQLite 3. Kasi yun yung gagamitin natin. Now, press enter lang tayo and mag-create tayo ng database name. No? So, db name. Pwede natin to i-store sa .env no? na file. Pero this time, hindi ko muna siya ipapakita. So, focus muna tayo dito sa dito lang natin i-declare yung database name, no? So, ayan, pangalanan natin siyang student.db. Since itong gagawin natin CRUD operation is mag-get ng mga student information and then store natin sa database. So, save natin and meron na tayong variable na db name.
or yung para sa ating database name. Now, magkikreate tayo dito ng class. Pangalanan natin siyang connection. So, dito natin i-store yung mga magic function natin or mga function para makapag-create ng or ng instance ng connection. So, magkikreate pala tayo ng instance dito. No? So, def init. Ayan. And then, instance for connection of self.con is equal to SQLite3 .connect. Ayan. And then dito, papasa natin ngayon yung ipapasa natin dito sa parameter na to yung DB name. So, i-type mo lang DB name. Ayan, magsasuggest na. Press enter. Now, gagawa naman tayo ng instance para sa ating cursor para hindi na natin paulit-ulit na ilalagay ng buo yung con.cursor, no? O, ang gagawin na natin con.cursor. Wala tayo ng self.concursor. Ayan. Save. Now, okay na yung para sa connection natin. Ngayon, ang kailangan natin gawin naman, create pa tayo ng instance para sa default cursor tsaka default exit o default entry which is default enter which is by default magre-return ng itong instance na to, self.cur or yung cursor natin para hindi na natin paulit-ulit siyang ilagay kapag nag-query tayo. Mamaya ipapakita ko yan, no? So, gawa muna tayo na, no? Define enter underscore so, self. So, ito yung sinasabi ko, kailangan lang natin mag-return. Ano yung return natin? Itong self.cur. Self.cur. Ayan. Ibuin na nga natin. Self.cur. Okay na. Ngayon, kailangan naman natin mag-exit. So, sa SQLite kasi, hindi advisable na hindi natin i-close once na mag-perform tayo ng isang SQL query. Kailangan lagi natin siyang i-close. So, yun yung best practice. Now, dito naman, i-close natin yung connection. So, ay commit muna natin, no, para ma-perform yung execution ng ng query. And then, tsaka natin siya i-close. So, self.close self.con. So, connection kasi i-close natin. Self.con.close. Ayan. So, I think okay na to. So, reviewin uli lang natin dito. Sa umpisang, sa line 1 natin, import lang natin yung SQLite3 na library. Sa line 3, nag-declare lang tayo ng variable ng pangalan ay DB name or database name. Then, nagpasa tayo or nag-assign ng value na students.db na string. Sa line 5, nag-create tayo ng class. Ang pangalan niya ay connection. Sa loob nun, may tatlong method. And dito sa unang sa unang method natin, nag-create tayo ng instance para sa connection. So, ito yung pinaka-connection natin para makapag-communicate yung database end sa backend. Dito naman, tinawag lang natin yung instance na connection and nirun natin yung method na cursor. So, by default. Dito naman sa line 10, no, by default, kapag
nirun natin tong connection, no? Automatic nang magre-return yung self.cur, which is ang laman nun, ready for execution na yung query natin. And then sa line 3, define exit. So by default, kapag na-execute na natin tong connection, automatic dapat kapag nag-exit tayo, i-commit yung parameter and then i-close natin yung connection. So ganun lang gumagana yung code na to. Now, pwede na natin siya i-test, no? So, if __name is equal to __main __. So, ganyan. And then, pwede na natin tawagin yung ginawa nating class kanina, which is yung connection. Now, ang expected natin dito kapag kapag success yung connection natin, dito sa Explorer natin, may mag-create dyan na database na ang pangalan ng file na yan ay students.db. Now, i-try natin, no? Ayan, kung mapapansin natin, nakapag-create ng database, which is students.db. Now, dito, success naman yung ating pag-create ng connection.